Magandang araw sa inyong lahat, lalo na sa mga kalalakihan na walang kapaguran sa trabaho at pag-aalaga sa pamilya. Kumusta kayo, mga pre? Sana'y nasa maayos kayong kalagayan habang pinapanood ito. Alam nyo, bilang mga lalaki, madalas tayong inaasahang palaging matatag. Bawal mapagod, bawal magkasakit. Pero ang totoo, ang pag-amin na kailangan din nating alagaan ang sarili, hindi kabawasan ng pagkalalaki. Ito'y tanda ng pagiging responsableng haligi ng tahanan. Ngayong araw, magiging tapatan tayo. Pag-uusapan natin ang 5 pinakakaraniwang sakit na tumatama sa mga lalaking Pilipino para mas mahabaan pa ang buhay nyo kasama ang mga mahal nyo sa buhay. Unahin natin ang usaping madalas iniiwasan sa inuman, erectile dysfunction o ED. Ito ang hirap sa pagkuha o pagpapanatili ng tigas ng manoy. Bakit ba ito nangyayari? Marami ang akala, psychological lang o dahil sa pagod. Pero kadalasan, vascular issue ito. Parang lobo ang manoy. Kailangang mapuno ng dugo para tumigas. Maliit ang mga ugat na nagdadala ng dugong yon. Kaya kung puno ng taba, sigarilyo at walang ehersisyo ang lifestyle, sila ang unang nababara. Kaya tinatawag na early warning sign ng sakit sa puso ang ED. Ibig sabihin, kung may bara doon, posible ring may bara papunta sa puso. Pangalawa, sakit sa puso, ang number 1 killer ng mga lalaki sa Pilipinas. Bakit? Kultura ng pagkain. Masarap ang lechon, crispy pata, sisig, pero puno ng saturated fats. Yan ang humahantong sa atherosclerosis, pagtigas at pagbagbara ng arteries. Kapag hirap magbomba ang puso dahil sa baradong ugat, tumataas ang tsansa ng heart attack. Mas prone ang lalaki dahil sa bisyo at sa pagbalewala natin sa babala ng katawan, tulad ng madaling pagkapagod o pananakit ng dibdib. Pangatlo, hypertension. Tinatawag itong silent killer, pwedeng mataas na ang presyon mo nang hindi mo alam. Ang mga pangunahing salarin, asin, at stress. Mahilig tayong mga Pinoy sa sawsawan, patis, bagoong. Ang sodium ay humihigop ng tubig sa dugo, kaya tumataas ang pressure sa loob ng ugat. Dagdag pa ang stress ng pagiging breadwinner, puyat, pag-aalala, nagpapalabas ng hormones na nagpapasikip ng blood vessels. Kapag walang control, pwedeng pumutok ang ugat sa utak, stroke, o masira ang kidneys. Pang-apat, diabetes. Hirap tanggihan ang unli rice, diba? Pero ang sobrang puting kanin, mabilis maging asukal. Kapag palaging mataas ang blood sugar, napapagod ang insulin at hindi na nakakasabay. Ang diabetes ay complication magnet. Sinasaktan nito ang paningin, ang mga bato, pati mga nerves, na puwedeng magdulot din ng ED. Maraming kalalakihan ang di alam na may diabetes na sila, hanggang sa may sugat na hindi na gumagaling. At yung beer belly? Malakas na senyales na nahihirapan na ang katawan sa pagproseso ng asukal. Panglima, mga sakit sa baga, lung cancer at COPD. Kahit may babala sa pakete, marami pa ring nahihirapang huminto sa yosi. Bawat hitit, libu-libong kemikal na direktang sumisira sa lung tissues. Bukod sa paninigarilyo, nandiyan ang polusyon sa kalsada at exposure sa kemikal sa trabaho kapag kulang ang proteksyon. Nagkaka-cancer kapag nagmumutate ang lung cells dahil sa toxins. Ang COPD naman, unti-unting pagkabulok ng baga na nagdudulot ng habambuhay na hingal. Bago tayo magtungo sa konklusyon, isang mahalagang paalala. Ang lahat ng impormasyong ibinahagi rito ay para sa kaalaman lamang, educational purposes. Hindi ito kapalit ng payo ng doktor. Magkaiba ang bawat katawan, kaya pinakamainam pa rin ang personal na check-up. At gusto ko ring ipaalam, ang script ng video na ito ay tinulungan ng artificial intelligence upang maging organisado at updated. Pero maingat itong sinuri at nirepaso para sa inyong kaligtasan. Mga pre, hindi pa huli ang lahat. Ang pagpili ng tubig kaysa soft drinks, paglalakad kaysa pagsakay, at ang pagtigil sa sigarilyo, malalaking hakbang iyan para sa kinabukasan mo. Tandaan, ang pinakamagandang pamana sa pamilya ay hindi lang material, kundi ang presensya mo at mahabang buhay. Salamat sa pakikinig at panonood. Mag-ingat tayo palagi, mga katropa.